Hello guys, gandang hapon sa inyo, no? So, pag-aralan natin ngayon diferensya ng Article 36-10 sa OBRI niya na kapag ka yung isang player A1 for example ay fouled out na at nakapasok at nung time na yon yung kanyang kakamping A2 ay nakashoot pa, ano ang magiging resumption natin? Maaring ma-technical po yung kanyang head coach, papatirain po natin ng one shot yung team B. So, ganun po yung magiging resumption natin. Kumpara dun sa isa po nating article 44-13 o BRI natin, na kapag ka yung player na A1 na siya dapat po ang magpi-free throw ay A2 po ang nakatira ng free throw, kahit siya po ay titira pa lang at nasa hindi pa po nahawakan yung bola sa kanyang kamay or na-shoot na po niya yung first free throw, pwede pa po natin siyang correct, no? Papasok naman po siya dun sa correctable error. Ano po ang magiging resumption naman nito? So, ito po ay wala naman pong penalty dun sa kanyang head coach kasi papasok lang po siya sa turnover. So, ganun po yung magiging natin, resumption natin dun sa dalawang OBRI natin na pinag-aralan ngayong araw na to. So, kung nawa po mga kapitos ay makatulong po ito sa inyo dun sa mga game nyo palagi dyan sa lahat ng mga pinipituhan yung liga. Maraming salamat guys at nawa ay na-differentiate ko yung dalawang OBRI natin, na yung isa sa 36-10 na pwedeng ma-technical yung kanyang head coach dahil excluded na po yung A1, nakalaro pa siya at nakashoot pa yung kanyang kakamping A2. Kumpara naman po dun sa Article 44-13 natin, 13, na na recognize po agad natin yung shooter, no? Kahit na po nakashoot na siya ay wala pong problema. Nanalipay lang po natin yung tira niya, then kung A po yung A1 yan, bola na po at possession na po ng team B. Ang throw in po natin opposite of the scorer's table. Okay guys, I hope may nakuha po kayong bagong tip dun sa ating mga pinapag-aralan regarding basketball rules. Thank you and God bless you all. Bye-bye.